ang pagtingin sa magaganda or sa mga blessings, paano nakakatulong sa atin para makapag-move on. Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Lady Boss Builder, Jessica. Again, ito ang channel kung saan ang life, mindset, at wisdom ang bida. So guys, for today's video, mag-share lang ako ng konting story about kung ano nangyari sa akin tong past few days. Okay, 2 days ago, namatay na yung dog ko. And yun yung first dog ko, pinakamamahal kong dog. So, anong relevance nitong kwento na to sa topic natin today? Although dog lang yun, para sa akin, yung dog ko na yun is part of our family. Kumbaga pamilya na siya, kaya masakit sa akin nung nawala siya. Pero may mga bagay ako na na-realize nung nawala siya. Mas lalo ko natutunan kung paano ang pagtingin sa magaganda or sa mga blessings, paano nakakatulong sa atin para makapag-move on. So, isa din tong usaping moving on. Nung first day na nawala siya, of course, syempre iyak-iyak ako, ganyan. Wala akong ibang nakikita kundi kung ano yung memories namin together. Yan, kasi siya yung kasama ko nung binubuo ko tong, physically, nung una kasama ko yung kuya ko, tapos nung umalis yung kuya ko, kasama ko yung aso ko. So, pakiramdam ko, kahit na aso lang siya, meron akong isang kasamang tao. So, yun ang pakiramdam ko, kaya nung nawala siya, masakit talaga. Pero na-realize ko later na marami pa. Actually, marami pang nagmamahal sa akin, marami pa akong kasama. Kasi at first, nung nag-sink in sa akin na nawala na siya, parang pakiramdam ko wala na akong kasama. Parang bigla ako nagkaroon ng fear. Pero mas pinili ko na tignan yung paligid ko. Kasi once na in pain ka, ang nakikita mo lang yung mga hindi magaganda. Ang nakikita mo lang yung mga mali. Hindi mo makikita kung ano yung magagandang nangyayari. So, day 1, nag-start, andun pa rin ako sa pain. And nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong i-acknowledge kung ano yung nararamdaman ko para makapag-move on na ako. So yun, number 1, para makapag-move forward ka, kailangan mong i-acknowledge o i-accept kung ano yung nararamdaman mo or yung pinagdadaanan mo para makapag-move on ka na. So after mong i-accept, after mong i-acknowledge, mag-decide ka na kung ano yung gagawin mo next sa buhay mo. So day 2, kinagabihan nag-meditate ako, and yun, bumuting na yung pakiramdam ko, and nag-decide na ako na mag-move on na, mag-move forward na. Hindi sa kakalimutan ko na yung pagmamahal ko doon sa pet ko, pero wala naman ako magagawa eh. Nag-pass away na siya, and iniisip ko na kay Lord na siya, so mas magiging masaya na siya, and pagdating ng araw magkikita rin kami. So naisip ko na marami pang tao na umaasa sa akin. Meron pa akong empire na binubuo. So, doon ako magpo-focus. Yun ang pinaka nakapagpabuti sa pakiramdam ko. At yung mga taong nasa paligid ko na na-appreciate ko na care sila sa akin kung ano man yung nararamdaman ko. Yun. So, sabi nila, hindi madali. Para sa akin, it's your choice kung mapapadali or hindi. Kasi, kung ano man yung nangyari, hindi na natin yun mababalik.
So, ang choice na lang natin, it's either mag-dwell doon sa pain na nararamdaman natin or mag-move forward. So, I'm choosing to move forward and to be happy. So, yun lang guys. Alam ko, again, kung sino man makakapanood ng video na to, I'm sure naka-align ka, and kung nagre-resonate man sa'yo tong video na to, meron kang choice. Meron kang choice para maging masaya. At the end of the day, it's your choice kung magiging masaya ka and kung mag-move forward ka. Despite sa kung ano man yung nangyayari sa paligid. Okay? Actually, long time na namatay yung ko, hindi lang yun yung nangyayari sa buhay ko na hindi maganda. Pero mas pinili ko na tignan kung ano talaga yung magaganda. So guys, kung ang video na to nakapagbigay ng value sa inyo, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga uploads ko. So, thank you guys again for watching. I'll see you on my next video. Bye!